sa ganito pong mga panuntunan, ano ho sa palagay ninyo ang maaari nating magawa para magbago ito? Kasi Kailangan, ito po opo. kanilang polisiya daw ho since 2019 pa eh. Opo, tama po kayo. Kaya nga dapat baguhin talaga yung polisiya at i-pressure talaga yung Senado na gawing transparent yung proseso ng pagbibigay, wag nang gawing komplikado pa. Kumbaga follow the lead ng ilang mga legislators natin na ura-urada nag-disclose ng kanilang SALN, bagamat may konting reduction may papaliwanag naman siguro ng mga legislator na to bakit ni-redact nila yung kanilang mga home address among many other items or plate number ng kanilang mga sasakyan na pag-aari. So dun sa mga yon, dapat we should take the lead. At si Senator Tito Sotto bilang Senate President, dapat nga siya pa ang mauna sa pag-disclose ng kanyang SALN. Medyo maaga-aga pa naman ngayong araw, tingnan natin kung magdi-disclose siya ngayong araw. Pero kung nanonood siya ngayon, now's the time to do it po sana para he would lead by example. Kasi may isang senador na ginawa na yon, if I'm not mistaken, that's Senator Ontiveros. Pero si Ontiveros naman ay ginawa niya yon out of her own volition, and whether or not her colleagues would follow suit remains to be seen. Pero kung si Soto ang gagawa nun, mas may impact dahil siya yung Senate President. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!